Sa mga nagsisimulang magnegosyo, spending a lot of money will not guarantee your success in business. Lack of money is not a problem to start a business. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako si Dandy Pedrita, isa akong empleyado at entrepreneur, and I want to share my 6 years experience sa pagnenegosyo. Ito muna ang kwento. Last year, nung nagsimula akong tumutok sa Anahata, which is ang aming frappe shop business. As in, every single day, ako ay nagpo-post, and every other day ay nagla-live. Ito ay nagresulta sa pagiging interesado ng ilang malalapit na tao sa akin na mag-invest para mag-establish ng separate branch ng Anahata. Unfortunately, nung naghahanap na ako ng commercial space, ay hindi nagre-response o nagre-reply yung mga contact details sa mga establishments na nakita ko. Kung iisipin ay parang kamalasan naman ang mga nangyari. Pero I come to realize na God doesn't allow it to happen because He is just protecting and has a better plan for me. Hindi man natuloy ang business venture with investor last year, 2023, nag-proceed naman ang aming business partnership kasama ang mga kapatid ko nitong February 2024. At doon ko na-experience ang challenge ng pagkakaroon ng isang physical store. Na kahit 3 na kaming magkakapatid ang nagmamanage ay I feel personally burned out and sobrang nakakapagod talaga. How much more if natuloy yung investment ng mga investor last year? Baka wala na ako sa sarili ko ngayon because I committed to be the overall personnel in charge sa operation ng supposed to be investment with the investor last year, 2023. Ang punto ko lang is that kahit na mag-spend kami ng 500,000 pesos sa isang branch ng Anahata, ay hindi yun mag-guarantee ng aming success. Kung mapapansin natin na lahat halos ng mga successful business ngayon ay nagsimula ng maliit. They've started small, but they think big. So ngayon, kung meron kang 50,000 pesos na nakalaan para sa pagnenegosyo, I suggest kumurot ka lang ng 5,000 pesos sa 50,000 pesos, at least you will have 10 tries to start a business. Study on how you can start with a 5,000 pesos budget to create a product. I tell you, mas much lower ang risk pero same lang ang result. Mas mababa ang risk dahil instead of 50,000 pesos ang i-spend mo, 5,000 pesos lang ang ilalabas mo. Pero same result because you will know if there is a product market fit, then you will succeed, or wala, and you fail. Same result, pero magkaiba at mas mababa ang risk. One more solution to start a business na walang nilalabas na capital is hindi lang mag-create ng product, kundi mag-create ng content. Especially right now, na nagbo-boom at lahat ng tao ngayon ay nasa internet. Libre lang po ito. And again, may I remind you that there are 2 types of people in this world, the producer and the consumer side. Obviously, ang may much higher chance of becoming successful and abundant is on the producer side. So kayo, mamili po kayo. Ang kalaban natin dito ay ang ating katamaran. Ang ating katamaran to create. Create something valuable today. Siguradong hindi mo pagsisisihan. Kung gusto nyo nga palang tikman ang pinagmamalaki naming Anahata Frappe, you may kindly message us at yung link nandyan lang sa baba. Or you may visit us dito sa may North Avenue, sa may Sitio Palanas, Quezon City, or kung di naman, or kung mas malapit kayo sa may Manggahan, Commonwealth, located kami dyan sa MRB Building 19, ground floor.
para matikman nyo naman yung pinagmamalaki naming frappe. Kita-kita tayo dyan. So again, kung wala kang gagawing bago, ay wala ring magbabago sa buhay mo. See you again next time and thank you po for watching. God bless us all.